Special din tong episode na to na i-review natin kasi babae yung nagbahagi ng kasaysayan ng tattoo niya. Ito ay tungkol sa pagtitiwala, pagtatraidor, pagtitiis at sa pagbangon muli mula sa putik. Yan. So simulan na natin. Kung paano niya ako tinaydo. Nakabaon talaga sa akin yung galit na hindi ko siya tinantan hanggang sa lumaya ako. Walang kahirap-hirap ang gagamit ang pupunta. Alam ko, pag pinasok mo ang bagay na yan, hindi ka na pwede bumitaw. Huwag ka mag-alala, may police protection ka. Nung pagkatok ni Rod, sabi niya, Day, may kalaban. Binuksan ngayon, lahat inaabot ko ang torture na pasakit nila sa akin. Para pakantahin lang ako, iginuguhit ko sa dingding ng kung saan ako nakakulong. Nalintik lang ang walang gante, Rod. So nung umabot na ako sa point na, bakit na pareho tayo inmates ha? Buwabanat na ako. Na lahat ng manggagago sa akin, pinapalagan ko na. Mga storya ng tattoo sa kali. Grabe, no? Intense agad eh, no? Trailer pa lang. Game na. Boss Yolap TV, shoutout sa'yo. Pagbutiin mo yung trabaho. Ako si Gina Moraldi Verador. Ito yung true to life story ko nung ako'y pumasok sa isang illegal na hanap buhay hanggang sa napunta ako sa kulungan. Since 1990, ako ay isang sidewalk vendor. Nagsimula ako sa paghahanap buhay ng biscuit, yung mga nasa lata po. Pier 12 at Pier 14 ang aking pinupuntahan. Yung beer house na yun, doon po nakagarahe ang mga biscuit ko mula sa baba hanggang sa taas. So nagsimula siya bilang may tindahan sila malapit sa pier, no? Nagtitinda sila ng mga biskwit, doon sila umpisa hanggang sa yun nagrenta sila ng malaking pwesto doon para mag-expand yung business nila. Ay rinta po kami doon. Nung mga panahon na yun, kung kalakasan lang pag-uusapan ng kita, malakas. So dumating ang time na may mga tao talaga na diskontento sa lakas ng kita mo. Mayroon pang gusto mong hihigit pa. Ika nga may barko ka na, maghanap ka pa ng eroplano. Grabe yun, ano? May barko ka na, naghanap ka pa ng eroplano. Talagang hindi talaga mawawala sa nature ng mga tao, no? Yung paghahangad pa, no? Paghahangad pa ng mas mataas or mas malaki. Pero again, hindi naman natin siya ginajudge kasi wala tayo sa sapatos niya noong mga panahon na yun. Nung makilala ko ang dalawang taong to na si alias Dolor at alias Baby Puti, sila nung mga panahon na yun, small time lang sila. Kumbaga, kumahawak sila ng gramo pa lang. Kasi nung araw wala pang kilo. Doon nagsimula ang pagiging close namin nung nangihiram na sila ng pera sa akin. In short, ako na ang nagtifinance para lumaki ng lumaki at lumakas ang negosyo nila. So nakita ko talagang may kalakasan. Pinasok na sila ng dahan-dahan siyang pinasok ng parang sindikato, no? Alam ko naging sindikato yung yung mga pumasok sa kanya eh. So dahan-dahan siyang napalapit sa mga taong yun. Tapos siya na rin yung nagfi-finance kasi nga malakas yung tindahan niya that time. Kailan na hindi ko inisip na gawin ko, nahanap buhay ang ganung unang-una, may mga anak ako. Buntis ako nung mga panahon na yun, sa nakita ko na ganung sitwasyon, parang na-encourage ako na bakit kailangan magpahiram ako, na pwede ko naman gawin, hindi sa nung araw kasi parang wala akong takot. Umiiral lagi sa akin yung tatang ko, yung dating akong Gina. Wala akong kinatakutan, wala pa akong natandaan na may natrasan akong laban. Kung mangyari man, hindi sa akin nagsisimula. Kasi Grabe, no? Lakas ng loob ni Lola Gina ng mga panahon na yun, no? Bilang babae, ha? ako, bagamat buong loob ko na magtapang kasama ang Panginoon sa aking galaw. Dumating ang panahon na na-encourage ako na magsimula. Ako na ang humawak. So nakita ko na walang kahirap-hirap ang gagamit ang pupunta. At hindi lang isa, dalawa, kung ilan sila na magiging scorer mo. Hindi gaya ng biskwit, iaalok pa namin sa mga pasayero. Bit-bit ang 3 lata. Di ba, may hirap? So nung nag-start ako, sari-saring tao na ang na-encounter ko. Lahat yun, puro pupunta na sa bahay, gumagamit. Hanggang marami na akong nakilala, humawak na ako ng mga small timer na pipitsugin na snatcher. Kaya ang alaga ko noon may babae, lalaki. Sa patuloy kong buhay ng ganun. Naging leader na siya. Marami na siyang hinahawakan ng mga tao. Yung dalawang tao na dating nangungutang sa akin, si alias Baby at saka si alias Dolor, may pinakilala na sila. Dito na ngayon pumasok ang grupo na to. Nung ipinakilala nila sa akin ang nagngangalan Bogs at William, sinabi nila na ito yung mga big timer na poser.
So pumayag ako. Una, hindi pa gaanong kalakihan dahil sinubukan muna nila ako kung dapat ba ako pagkatiwalaan. Despite na marami akong mga sanggano na alaga. Hindi naman masabi sanggano kasi tititsugin lang naman sila is not sure eh. Huwag lang kayo manakit. Yun ang ano ko sa kanila. Bagamat ganun ang hanap buhay ng mga naging kasama ko, wala talaga silang binibira na sa kung ano. Pera lang, kumbaga, pera lang ang lakad talaga nila. Man, wala. Dahil mahigpit ko rin ay pinagbawal. May kasama pa rin takot sa ating Panginoon. Pinakilala sa akin yung dalawang tao. Inapiragan nila ako ng 10 gramo. Noong mga panahon, ang Eto na. Pinasok na siya nung mga sindikato. Pinaghawak na agad siya ng mas matataas na tawag doon, gramo, no? Para i-dispatch siya. palay kung tawagin. Napakalinis, napakaputi. Nung sinubukan nila ako, malinis at kumpleto ang remit. Patuloy na ganun ang sitwasyon ng buhay ko. Hanggang sa nakilala ko na si Rod na sinasabi nila asit ng mga pulis. Sa kabila ng pakikisama ko, nagtiwala pa rin ako. Kasi ang katwiran ko, wala ako itinatago sa sarili ko, pinagkatiwalaan kita. 5 pulis sila eh. Paisa-isa siya na pinakilala sa akin. Itong 5 na to, puro naging drug independent kung sino-sinong pulis ang pumunta sa bahay. Ang sabi ni Rod sa akin, ganito, Day, huwag ka mag-alala, may police protection ka. Kahit anong mangyari, maglabas-pasok ka lang. Kunwari, hulihin ka nila, labas ka na agad. So, Mga alagad ng may mga posisyon yung mga naging main handler niya. nagtiwala ako. Ganun pa man, hindi nawawala ang payo sa akin ng mga bossing ko. Isa lang ang dapat mo pagkakatiwalaan. Mag-observe ka sa bawat sakop mo. Lahat ng palala, lagi sinasabi sa akin. Nung nakilala ko na ang isang pulis, hindi ko akalain na ito gumagamit. Nagpintuhan kung ano-anong mga sinasabi na pag wala kang pangamba. Ako naman, hindi ako lubos nagtitiwala kasi nga pulis. May kasabihan nga kasi makisama ka na lang sa mga guns, huwag sa alaga ng batas. Pero Makisama ka na lang sa mga guns, wag lang sa mga alagad ng batas. Ito, hindi ko masasabi na totoo to ha. Kumbaga, depende kasi sa panahon nila yun eh. Iba-iba naman tayo ng panahon eh. 'Di ba? Pero base sa sa experience ko, parang mas okay, para sa akin lang to ha. Mas okay kausap yung mga, katulad yan, mga nai-interview ko. Yung mga may experience sa pangungulungan, lalo na yung mga matatanda. Kasi direkta sila magsalita eh. Kumbaga hindi na nila pinapalabok or wala na masyadong sugar coating yung mga sinasabi nila eh. Pag oo talaga. Pag gusto nila. Pag hindi talaga. So direkta sila makipag-usap. So isa yun sa mga nagustuhan ko na katangian nila na direkta talaga sila makipag-usap. hindi rin ako naniniwala dahil hindi naman lahat ng alagad ng batas. Mangilan-ilan lang naman talaga ang loko-loko. Dumating ang sitwasyon na yun na kwento-kwentuhan tungkol doon sa basura. Naitanong na nila ngayon kung sino ang nagbibigay sa akin. Dahil tiwala, sinabi ko, ang unang nakilala kong 2 tao, si Bogs at saka si William. Pero malaking grupo itong na to. Naikwento ko na hindi ko lang alam kung ano yung exactly address nila. Wala rin permanenteng araw o oras kung kailan sila pupunta. Pero ang totoo, every Sunday sila pupunta sa akin. Nagbibigay, nagbabagsak na may kasamang palibre doon sa pulis at asit. Kumbaga, sa lahat ng galaw at pakikisama, ginawa nila para wala lang magta-trader sa akin kasi ako ang nakapront sa hanap buhay nila. Habang patuloy ang ganung sitwasyon ng hanap buhay ko, unti-unti akong nakilala hanggang sa namayagpag na ako. Ngayon, nung nagkalakasan na pagdating ng 1998, nakilala ko na lahat ang mga kasama ni Bogs at William dahil iba-iba na ang nagdadala. Mas lumawak na yung connection niya sa madaling sabi. Pag nabanggit niya ang ganong pangalan, William at Bogs, naniniwala na ako nakasama siya. Sa lakas ng kita ko, araw-gabi ang magtutulak. Ganon din ang lakas ng pagganit ko. Umabot na ako ng 5 days, wala akong tulog. Dumating sa punto na itong road na asset ng mga pulis, may dinala 2 na pulis. Kasi kumbaga lumalakas ng hanap buhay ko eh. Kumbaga masasabi natin tagumpay na hanap. Nasa rurok na siya ng tagumpay. Hindi niya napansin siguro na dahan-dahan ang kinukuha yung buong tiwala niya, no? So, ewan ko, ganun talaga siguro kapag nasa nasa taas ka nasa tagumpay ka Kumbaga, somehow, hindi mo makapansin yung mga maliliit na threat 'di ba? Maliit man or malaki na threat kasi nga nasa ruro ka ng tagumpay, nasa taas ka no? Feeling mo siguro nung time na yun, kaya mong makontrol lahat.
buhay, pero masama naman. Ako, kahit pa paano, may tinira din akong sa sarili ko na hindi lahat ipagkatiwala ko. Pero ganun pa man, sa tuwing pupunta sila, andoon yung binibigay na libre ng mga busing ko na panggamit nila. Bumilang na ng ilang buwan, 5 person na ang nanet ko sa mga pulis na naging drug addiction sila. Umabot ako sa hanggat mayroong paninda, hindi ako titigilan. Abuso na po. Hindi naman pwedeng hindi ako mag-renate sa mga taong nagtiwala sa akin. Hindi naman pwedeng idahilan ko na yung mga pulis na hindi pwede. Kasi masisira ang tiwala na sa akin, bagamat masama ang hanap buhay ko. Dito ang pinag-usapan yung reputasyon, yung karangalan ko na pinagkatiwalaan nila ako. Bagamat hindi karangalan matatawag. Nung wala na akong gaanong pinapagamit sa kanila, ito si Rod, nakiusap doon sa isa sa mga busing ko. Rumikta siya. Pero hindi ko alam. Hanggang sa nalaman na ni Rod na asset, dyan na nagbibiyak sa bahay ko. Dyan na rin nagtitimbang. Pero nang dahil sa gusto ko ma-secured ang mga tinatawag kong busing, gumawa ko ng 3 exitan sa bahay ko. Isa yung second floor ko papuntang highway, tapos isa yung papunta doon sa bahay ko. Pero ang pinakamatindi yung sa harap, hindi ka makikita sa baba. Eto, no, ma-share ko lang. Meron akong pinuntahan na isang interview, tapos dun sa mismong bahay niya, ang daming maliit lang yung bahay niya maliit lang yung, napakaliit lang Tapos, yung mga, ang daming butas talaga. Makikita mo na kapag sumilik pa dun sa butas na yun, may mga tao pa dun sa loob. Tapos, tinatanong ko, syempre curious ako. Sabi ko, para saan po? Yan pong meron dyan. Then, may mga nakatira dyan. Pero maliit lang yung butas na yun. Tapos, kapag diniretso mo, pumasok ka daw dun sa butas na yun, ang lusot mo dun sa kabilang kanto na. So, ganun yung mga na-experience ko na mga lugar na pinupuntahan ko na ganun yung spot nila. Kung dumaan ka, diretso bubungan hanggang makatawid ka ng City Garcia. Kumbaga plano ko lahat na para maging safe talaga kung sakali magkagipitan. Nung mga panahon na yun, nalaman ni Rod, sinubukan niya magrekta kay Bogs. Nakakuha sa unang consign, hanggang 3 consign. Ngayon, nung baon na siya sa utang kay Bogs, muling nakikiusap, isinangguni na sa akin. Pinaalam na sa akin na, Nani, yung asset ng mga yung tumatarima sa'yo, marami na po utang sa namin. So, inalam ko kung gaano kalaki talaga. Kinumpron ko kagad siya. Sabi ko, Rod, may consign ka pala kay Bogs. So ngayon, hindi ka na pwede pagbigyan. Ang sabi sa akin, ano ba naman yan, Day? Alam ko na malakas ka dyan, ganyan. Sabi ko, yan, may namuhunan yan eh. May puhunan yan sila. Kahit yung akin, nire-remit yan. Hindi natin sarili yan. Kaya pasensyahan na hindi ka pwede pagbigyan. Sa madaling salita, hindi siya napagbigyan. Nagpatuloy, tuloy-tuloy ang hanap buhay ko ng ganun. Hanggang sa iba-ibang kuha sa anin. May alaga na ako na pinatahawak ko. Doon sa moment na yun na sinita na niya, tapos hindi na niya napagbigyan, siguro nagtanim na ng sama ng loob yung taong yun sa kanya. Running at si Aris, silang dalawa ang pinagkakatiwalaan ko. Hindi ko inisip na sa kabila ng pakikisama ko, meron taong magta-trader sa akin. At ito nga si Rod. Halos lahat ibigay ko, hindi na para sa kanila, kundi para na sa amo namin na talagang kailangan kompleto ang remittance namin. Ang ginawa ni Rod, dahil tinanggihan siya, nagalit siya. Galit na galit siya na hindi siya nabigyan. Ganito ang ginawa ni Rod nung tinanggihan siya nung araw na yun, at tandang-tanda ko yung kung paano niya ako tinaydo. Yung pakikisama mo halos lahat na Ikilabutan ako, na naalala ko yung moment na ini-interview namin siya. Talagang may mga times na ganito talagang nagre-resurface o bumabalik sa damdamin nila yung mga alaala nung time na yun. Katulad nito, yan, napapayak si Lola Gina nung mga time na yun, kasi nga nararamdaman mo pa rin sa kanya yung yung feeling na tinaydor talaga siya ng tao na yun, na naging resulta na eto nga, nakulong siya ng medyo mahabang panahon. pero hanggang ay na naman siya, nakabaon talaga sa akin yung galit na hindi ko siya tinantananggal sa lumaya ko. Ang naging istorya yun, kumatok siya, pero ang mga holdapper ko, hindi lahat nasa loob. Mayroon din sa labas kasi nga may dating na barko, nakaabang sila. Nung pagkatok ni Rod, sabi niya, Day, may kalaban. Ako hindi ko gano'n narinig sa taas kasi busy kami. Nay, si Rod, may kalaban daw. Sige ka ako, huwag niyo buksan pintuan. Bubuksan ko, Nay, si Rod ang kumatok eh. Binuksan ngayon. Pero pagbukas, kung talagang hindi siya ang nag-rider sa akin, dapat pagbukas, malayo ang pulis. Andan yung pulis sa gilid, diretso pasok. Pinasasanak agad yung apat. Kasama na yung mga lesbo nung panahon na yun ni Rod.
Pilit na binubuksan ang second floor ko hanggang sa mabuksan. Pero bago nabuksan, naka-exit na si William. Yung dingding na yun, may exitan. Walang nakakaalam kundi ako lang. Nung mabuksan, nakatakas na si William. Nagkalat ang basura, yung mga alahas na tinatapatan sa bus ko. Lahat nagkalat, pati bag. Wala siyang nadala kundi katawan lang kasi nga kailangan maano agad siya dahil madalian ang pagtakas niya. Bumuot agad ang isa sa mga pulis ng baril. Ganoon agad sa dibdib ko. Napaganyan ako. Tapos inahalo pa ang ulo ko. Saksi ang panganay ko, anak. Tama na po, maawa po ko sa mama ko. Nakulimbat na nila lahat, pati tira. Pati yung basura. Na-recover nila ang granada na nakalagay doon sa Santo Niño. Pati yung bulsa ng Santo Niño, nagamit ko pa. Kaya siguro ganun na lang kalaki siguro ang pagkakasala ko na talagang pinahirapan ako. Parang gaba, ganun. Madaling salita, dinala ko sa presinto 2. Pero hindi ko alam at hindi ko rin kilala ang mga pulis na trumabaho sa akin. Minsan, hindi ko sila nakita pumunta sa bahay. Dahil ang nakita ko lang, yung mga police protector na sinasabi ng asset sa akin. So pagdating ng presinto 2, doon ako binalasa. Lahat inaabot ko ang torture na pasakit nila sa akin. Katulad ng martilong pakumbakya, ito pinagpapalo. Para pakantahin lang ako. Kung alin yung mga masakit na bagay, ito. Tapos ito dito. Para sabihin lang kung sino ang may-ari ng nasabing granada. Hindi ko sila kilala ang pangalan. Kinabukasan, nadyaryo agad ako. Front page ako. Picturada ko lahat, nakaharap, naka-side view. Nabalita ko sa Taliba at Daily Inquirer. Dinala ng asawa ko ngayon doon para Ngayon ang asawa ko, sadyang napakabait ng asawa ko, driver siya. Kahit alam niyang ganun ang sitwasyon ng hanap buhay ko, hindi siya nagkulang pangaral sa akin. Kaya lang likas lang talaga akong tigasin na hindi kayang pasunurin sa kanya. Ang katwiran ko, kumikita ako, maparehas o hindi, marunong maghanap buhay, madiskarte ako. Parang yun ang pinagmamalaki ko na iwanan mo niya ako, mabubuhay ko ang pamilya ko dahil kumikita ako malakas. Iba talaga yung pakaramdam siguro ng time na yun na kapag nasa taas ka na talaga. No, feeling mo, kaya mo nga kontrolin lahat. Nasa iyo yung matataas na baraha, nasa iyo yung sitwasyon. Kaya siguro sinasabi niya kanina na nagaba siya o sabihin na natin nakarma siya. At saka siguro syempre noong time na yun, baka may mga kalaban din siya na mga naiinggit sa kanya. Kaya siguro ganun yung nangyari sa kanya. No? Kumita. Pagdating sa police station, doon yung pinahirapan ako. Magait ng dito ko, black eye ako. Sa bawat pananakit sa akin, iginuguhit ko sa dingding ng kung saan ako nakakulong. Nalintik lang ang walang ganter. Pagbabayaring kita kahit saang butas ka magtago. Yun. Talagang gusto niya maggiganti noong time na yun. No? Talagang tinatarahan niya sa bawat dingding. No? Grabe yung galit niya dun sa taong yun kay Rod noong mga panahon na yun. No? Ang pinanghahawakan kong salita na hindi habang buhay nakakulong ako. Dating din ang araw na may kalayaan ako. Dahil nagyaryo na ako, hindi lumutang ang mga pangalan ng napilit nilang sasabihin ko. Kaya doon nila ako hinangaan. Kinuha talaga nila ako bilang member. Pero hindi ako pumayag kasi alam ko, pag pinasok mo ang bagay na yan, hindi ka na pwede bumitaw. Dahil member ka nila marami ka nang alam. Iniisip ko ang pamilya ko. Isa lang alam ko ang pamilya ko. Ganun ang nasa isip ko. Siguro dahil kahit ganun lang ang trabaho ko. Hirap ng sitwasyon niya, no? Once na nakapasok ka na, hindi ka na pwedeng lumabas. Tapos, syempre, mahal mo talaga yung pamilya mo, sino bang hindi, di ba? Yun ang yun ang sinasang-alang-alang mo. Kaya, ang hirap ng sitwasyon na pinasok ni Lola Gina dito. Nagkulang din ng pananalig sa kanya, kahit maging masama ako. Hanggang sa dumating ang araw na isa na ako sa ibigay sa City Jail. Doon nagsimula ulit ang kalbaryo ng buhay ko. Pagpasok pa lang ng Manila City Jail, walang araw na hindi ako napapaaway. Dala marahil ng kaso ko na sadyang napakabigat na ang granada, walang piyansa. Ito ay life sentence. Nakarecover ko sila sa akin ng granada. Nung mahulin na ako, kinabukasan agad, nadyaryo ako sa Taliba. Ang asawa ko rin mismo ang nagdala ng dyaryo para ipakita sa akin na, Day, nakakahiya ang nangyari sa pamilya natin. Tingnan mo, ang salita pa ng mga anak natin na walang mga isip. Mama ko, artista na, ayan Mga bata pa sila yung mga panahon na yun. Nung binahin na ako sa Manila City Jail, naisip ko na dito na siguro ako magtatagal. Sa loob ng isang linggo, andun yung utusan ko, halika, paypayan mo ako. Ikaw, katapos ko lang magpaypay doon sa Maywala. Halika, linisin mo yung mga pako. Ikaw, katapos lang, linisin mo yung buyon. So, nung umabot na ako sa point na, pareho tayo inmates buwabanat na ako. Na lahat ng manggagago sa akin, pinapalagan ko na. Na dumating na sa punto na, pagdalaw ng asawa ko sa sunod na linggo, nasa Bartolina na naman ako. Grabe, no? Bartolina siya. Dahil nga binubuli rin siya ng mga panahon na yun. Napuno na rin siya. Talagang pinalagan na rin niya yung mga nambubuli sa kanya.
O, basta ikinakatwiran ko lang, lumalaban lang po ako. Ay, ang patakaran pala, no, pag bago ka, sumunod ka sa mga nakakataas sa'yo. Okay. Sabi ko, pareho lang po kami inis. Ang sinusunod ko lang yung mayura. Ay, hindi ko alam, basta nira ang pinapalagan ko. Bunga ng kalituhan, sobrang bigat ng kaso ko. Parang wala na akong may intindihan sa kanila. Parang wala na akong maunawaan kahit ang paliwanag. Basta lang sinusunod ko lang yung mga BGMP at mayura. Kasi alam ko, yun ang may mga katungkulan. Eh, hindi ko naman alam na meron pa palang bastudera, kung ano-ano. Patuloy na ganun. Lagi ako napapasabak ng gulo. Kasi ang iniisip ko agad, anong pamilya ko, maliit ang mga anak ko. First time ko sila naiwan, ang sakit. Nagkaroon ako ng kadikit doon. Ang pangalan, Erwina. Siya ang nagiging kaklose ko sa pagkain, kung ano ang bigay na dala ng dalaw niya, magkasalo kami. Hindi mo maiwasan na may inggit na kainis. Yung halap talaga ng basag ulo, kahit babae. Gagawin talaga nila yung alam nila na ikakagalit mo, ikakapikon mo. Subukin ka talaga kahit anong haba ng pasensya mo. Okay, tapos na yung part 1 natin. So bukas ulit, magkita-kita ulit tayo sa part 2 ng istorya ng tattoo ni Lolo Gina.